Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Itutuloy natin yung ating series sa Book of Esther na pinamagatan nating Concealed Yet Active. Nasa part 5 na po tayo, no? Ng ating pong series na ito. At ang ating pong text ay matatagpuan po sa chapter 5 ng Book of Esther, verses 1 to 14. Okay, babasahin po natin mula sa Ang Bagong Biblia. Ang ating pong passage ay Esther chapter 5 verses 1 to 14. Nang ikatlong araw, nagsuot si Esther ng kanyang damit pangreyna at tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo sa tapat ng pasukan ng palasyo. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. At lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Tinanong ng hari sa kanya, "Ano iyon, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian." Sinabi ni Esther, "Kung ikalulugod ng hari, pumunta sa araw na ito ang hari at si Haman sa salu-salong inihanda ko para sa hari." At sinabi ng hari, "Dalhin mong madali dito si Haman upang magawa namin ang gaya ng nais ni Esther." Kaya't pumunta ang hari at si Haman sa salu-salo na inihanda ni Esther. Samantalang umiinom sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, "Ano ang iyong kahilingan? Ipagkakaloob iyon sa iyo. Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay pagkakaloob sa iyo." At sumagot si Esther, "Ang aking kahilingan ay ito. Kung ako'y nakatagpo ng paglingap sa paningin ng hari, at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking kahilingan, pumunta ang hari at si Haman sa salu-salo na aking ihahanda sa kanila, at bukas ay aking gagawin ang gaya ng sinabi ng hari." Verse 9. Lumabas si Haman ng araw na iyon, nagalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuan ng hari, na hindi siya tumayo o nanginigman sa harapan niya, siya'y napuno ng puot laban kay Mordecai. Gayunmay, nagpigil si Haman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay. Siya'y nagsugo at ipinasundo ang kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. Ikinuwento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan, ang bilang ng kanyang mga anak na lalaki, at lahat ng pagkataas ng katungkulan na ipinarangal ng hari sa kanya, at kung paanong kanyang itinaas siya ng higit kaysa mga pinuno at mga lingkod ng hari. Dagdag pa ni Haman, maging si Reyna Esther ay hindi nagpapasakop ng sinuman na kasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. At bukas ay inaaniyahan naman niya ako na kasama ng hari. Gayunmay, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng hari. Verse 14. Nang magkagay, sinabi sa kanya ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan, "Magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas, at kinaumagahan ay sabihin mo sa hari na bitayin doon si Mordecai. Pagkatapos ay lumakad kang masaya na kasama ng hari sa kapistahan." Ang payong ito ay nagustuhan ni Haman at kanyang ipinagawa ang bitayan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang mga Hudyo po ay hindi pa po ligtas mula sa panganib. Yung pong plano ni Haman na Agageo ay naitakda na. 'Di ba? Meron na pong date, meron na pong eksaktong panahon kung kailan ipatutupad ang kanyang ginawang batas gamit ang singsing ng hari na ipapapatay ang lahat ng mga Hudyo
babae, lalaki, matanda, bata, sa buong kaharian ng Persya. Pero hindi po alam ni Haman na Agageo na si Queen Esther ay isang Hudyo. So nananatili po yung sikreto hanggang sa kapitulo na ito na ating pong pag-aaralan ngayon. Pero hindi po yan mananatiling sikreto. Kapag darating ang panahon na itinakda ng Panginoon na magpapakilala si Esther na siya ay isang Hudyo. At dito po sa story natin sa chapter 5, nakalipas po ang 3 araw. Tandaan natin sa chapter 4, humiling si Esther kay Mordecai at sa lahat ng mga Hudyo na kayo ay mag-ayuno at manalangin ng 3 araw para sa akin. At dito po sa pagkakataon na ito, nagpasya na si Esther pagkatapos ng 3 araw, napupunta siya sa bulwagan ng hari kahit hindi siya ipinatawag. Alam natin na ito po ay isang batas na alam ng lahat ng tao sa buong kaharian na ang sino mang magpapakita sa bulwagan ng hari pero hindi siya ipinatawag, ang parusa sa kanya ay kamatayan. So Esther took the risk. Inilagay niya yung kanyang leeg sa tiyak na kapahamakan, pero kailangan sapagkat ito ang tinatawag ng panahon para sa kanya. So we need to remember, however, na kahit gaano man kamitikuloso ang plano ni Haman, na parang sa umpisa ay nakikita mong magtatagumpay, at kahit gaano man ka-humble at ka-dependent si Esther, kasama ng lahat ng mga Hudyo, sa kanilang pag-aayuno at pananalangin, ang lahat ng mga mangyayari sa mga susunod ay depende sa soberanong pagpapasya ng Diyos. Matandaan natin, sa buong aklat na ito, hindi binanggit ang pangalan ng Diyos kahit isang beses. Pero hindi ibig sabihin na hindi kumikilos ang Diyos. In fact, God is the one orchestrating everything. Dito po sa buong kwento na ito, mula sa chapter 1 hanggang sa katapusan ng aklat na ito, God is the one who is applying or executing His sovereign will and design in all the circumstances surrounding the story of Esther. Dito po sa chapter na ito, gusto ko ipakita sa inyo na kahit gaano man kasama ang isang tao, at kahit na sa tingin natin parang yung masasamang tao ang nagtatagumpay, God will still raise up someone who will fight for His cause. Magtatayo at magtatayo ang Diyos ng tao para isulong ang kanyang kagustuhan, para ipagtanggol ang kanyang kagustuhan. From this point onwards, sa story natin, so pwede natin sabihin ng chapter 5 ang turning point ng buong story ni Esther, kung saan mas makikita na natin si Esther na mas magiging active sa story na ito, at siya yung magiging pangunahing tauhan na tatayo para sa kanyang pananampalataya, at dahil dyan, gagamitin siya ng Diyos para isulong ang kanyang mga layunin. So from chapter 5 onwards, makikita natin si Esther fighting for the cause of God and the Jewish people, the chosen people of God. Gusto ko yung summarize yung ating pong pag-aaral ngayon sa ganitong paraan. God will never run out of wise people to stand up against evil people to achieve His goals. Hindi po mauubusan ang Diyos ng mga matatalinong tao para tumayo at lumaban sa mga masasamang tao upang isulong ang mga layunin ng Diyos. So 2 bagay po yung pag-uusapan natin ngayon. Number 1, the surprising wisdom of Esther, yung nakagugulat na katalinuhan ni Esther. And then secondly, the irritating foolishness of Haman. The irritating foolishness of Haman. So kung nakakagulat ang katalinuhan ni Esther, nakakairita naman ang kahangalan ni Haman. Okay, at yun po yung dalawang pag-uusapan natin. Tingnan natin yung una, the surprising wisdom of Esther. Na marami po mga scholars naniniwala na by the time of chapter 5, si Esther po ay
reyna na po ng Persia sa loob ng siguro 5 hanggang 6 na taon. Okay, so reigning queen na siya for 5 to 6 years. So siguro mga roughly 7 years. Pero it was only during this time na parang nagtatagumpay na si Haman, no? At parang sumusulong na yung plot o yung plano ni Haman na patayin ang lahat ng mga Hudyo, na nagpakita ulit si Esther sa story. Okay? So sa mga nauna, parang masyadong aloof, no, yung character ni Esther. Mas nakikita natin si Mordecai. Pero pagdating natin sa chapter 5, dito na makikita natin si Esther taking up stand para sa kanyang pananampalataya, para sa Diyos at para sa kanyang mga kababayang Hudyo. Kung hindi po in-inform ni Mordecai si Queen Esther before chapter 5 tungkol sa nakaambang panganib laban sa lahat ng mga Hudyo na kanyang kababayan, hindi po malalaman ni Esther na mayroon pong problema. No? Probably she was too protected, no, inside the palace, na hindi niya nalalaman kung ano yung nangyayari sa labas. No? So, we need to understand na si Esther ay bahagi ng harem ng King Ahasuerus or King Xerxes. Siyempre, bilang bahagi ng harem, walang pwedeng gawin niya kundi magpaganda. Diba? Mag-relax, magpamassage, lahat ng pagpapaganda, yan ang ginagawa nila. Kasi they need to be beautiful before the king. So, yun lang ang trabaho nila. No? Ayaw nilang ma-stress, ayaw na mag-isip ng problema. So that's probably why si Esther, before chapter 5, wala siyang alam sa nangyayari. But I believe that though many think na yung pong timing ng pagtayo ni Esther para sa kanyang pananampalataya ay parang late na. Sabi kasi na iba, parang masyadong late na si Esther, no, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Para sa akin, I think it's just the right time for God. Diba, minsan iniisip natin, hindi tama ang panahon, masyadong maaga, masyadong late, no? Hindi perfect yung timing. Pero huwag natin kakalimutan na sa lahat ng nangyayari sa buong mundo na ito, sa buhay natin at sa lahat ng buhay ng nilalang sa buong mundo na ito, God's timing is always perfect. Okay, God's timing is always perfect. Huwag natin kakalimutan yan. Okay? At ang Diyos at ang kanyang sariling panahon ang masusunod. At ang Diyos at ang sariling panahon niya ay laging tamang panahon. Bagamat hindi binanggit ang pangalan ng Diyos, it was kept concealed at this particular point, dapat naniniwala tayo na ang Diyos ang kumikilos sa lahat, behind the scenes, in order to accomplish all of His good purposes. Hindi ko alam kung natapos niyo nang basahin yung Book of Esther. I hope nag-advance reading na kayo. No? Kasi kung nag-advance reading na kayo, nabasa na niyo hanggang sa katapusan, makikita ninyo that God is the one behind the scenes. Hindi kailangan banggitin ang pangalan ng Diyos para patunayan na nag-i-exist ang Diyos. Hindi kailangan na nakasulat sa malalaking letra ang pangalan ng Diyos at nakikita ng lahat ng tao para mapatunayang kumikilos ang Diyos. Kahit hindi banggitin ang pangalan ng Diyos, I think that's the beauty of the Book of Esther. Hindi binanggit ang pangalan ng Diyos all throughout the book, pero makikita natin ang kamay ng Diyos. Kumikilos sa lahat ng sulok, ng mga detalye ng kwento na ito, at siya yung naglalagay ng bawat pagkakataon, circumstances, events, personalities, in their proper places and correct timing para maisakatuparan yung kanyang purpose. And we will see that become even more clear sa mga susunod na chapter ng ating pag-aaral. Pero isang bagay ang gusto ko ipaalala sa atin, one of God's effective ways of achieving His plans is to use people who are wise. Isa sa mga mabisang paraan ng Diyos para isulong yung kanyang mga layunin sa mundo na ito ay gumagamit siya ng mga taong marunong. People who are wise. Hindi gusto ng author na tingalain natin si Esther kasi ang totoo hindi naman talaga mas mainam si Esther kumpara kay Mordecai. Sila yung mga imperfect human beings. They are not really
very good examples compared to others like Daniel and his friends. For instance, napakaraming beses nila nag-compromise ng kanilang identity at ng kanilang pananampalataya. But every now and then, sa story na ito, sumusulpot yung mga positive characteristics ng mga tao na ito na bagamat hindi natin masasabing heroes, pero ginamit ng Diyos para ma-achieve yung kanyang mga purposes. At dito, si Esther, tinuruan tayo sa pamamagitan ng karakter ni Esther kung paano maging matalinong tao sa panahon ng krisis. Dalawang bagay yung halimbawa na pinakita sa atin ni Esther dito na malino natin makikita sa passage na ito na dapat nating matutunan. Una, Esther has demonstrated courage beyond pressure. Esther has demonstrated courage beyond pressure. Nagpakita ng katapangan si Esther sa kabila ng kabi-kabilang pressure, kabi-kabilang problema, kabi-kabilang krisis. The reply of Esther to Mordecai back in chapter 4 about his request to bring the matter before the king has shown us na yung situation po ni Esther ay hindi po madali kahit na siya ay reyna. Ano pong sabi sa atin sa verse 11 ng chapter 4? Lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautusan na kung sino mang lalaki o babae na pumunta sa hari sa pinakaloob na bulwagan na hindi pinatatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaaring mabuhay ang taong iyon. So the situation of Esther, kahit na siya ay queen, ay hindi promising at this particular point. Nasabi natin nung nakaraan na dahil gusto ni Mordecai na pumunta si Esther karaka-raka sa hari para humingi ng tulong para sa mga Hudyo, si Esther alam niya na yung kanyang kalagayan na hindi rin ganun ka ganda para makatulong sa mga Hudyo. Though King Ahasuerus is a monarch, mahilig sa party, di ba sa chapter 1, nakita natin, sinimulan yung book ni Esther with King Ahasuerus launching a party na tumagal ng napakatagal na mga panahon at gumastos ng sobrang dami, unlimited ng wine and so on and so forth para sa lahat ng mga nobles at lahat ng mga generals niya dahil gusto niyang isulong yung kanyang campaign laban sa Greece. Si King Ahasuerus po, mahilig siya sa party, mahilig siyang uminom ng alak, mahilig siyang maglasing, pero hindi natin siya gustong makabangga pagkagalit siya. Si King Ahasuerus, hindi natin gustong makabangga pagkagalit siya. Meron pong excavation na naganap sa isang lugar na kung tawagin ay Persepolis. Yan po matatagpuan din po sa city of Susa, no? At doon po sa excavation na ito, may relics na nagpapakita kay King Xerxes, alam natin historically, that's King Ahasuerus, dito po sa story natin. Nakaupo siya sa kanyang trono, hawak niya ang kanyang setro, at siya napapaligiran ng kanyang mga opisyales. At ang isa sa mga interesting dun sa nakitang artifact na ito, na na-excavate, kasama dun sa mga tao nakapaligid kay Haring Xerxes ay isang sundalo na may hawak na palakol. Para sa inyong sundalo na may hawak na palakol. It's actually what verse 11 is describing to us. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta sa harapan ng hari na hindi pinapatawag. Dahil pagka ikay pumunta na hindi pinapatawag o pinaglalawitan ng setro, right at that particular moment, puputulin yung ulo mo. Death penalty agad ang parusa para sa iyo. Totoo yung nakasulat dito sa ating pinag-aaralan, it's a historical event. Si King Ahasuerus, ayaw niya na siya ay hindi nire-respeto. And he will not hesitate na pugutan ng ulo ang sino man karaka-raka na kumukwestiyon sa kanyang otoridad. Alam ni Esther yun, at alam din ni Esther na hindi siya exempted kahit na siya queen sa batas ng hari na ito. Yet, para sa kanyang mga kababayang Hudyo, lumabas yung tapang ni Esther dito. Lumabas yung kanyang tapang at hinarap niya ang isang napakalaking risk
Napakalaking isang panganib para sa kanyang sariling buhay. And chapter 5, makikita natin dito sinimulan sa ganitong mga pananalita. Nang ikatlong araw, nagsuot si Esther ng kanyang damit pang reyna at tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo sa tapat ng pasukan ng palasyo. Ano ibig sabihin ng verse 1? Si Esther ay pumunta sa harapan ng hari na hindi iniimbita doon. Hindi ba katapangan yun? Alam niyang papatayin siya ng hari pag nakita siya doon sa kanyang bulwagan, pero hindi naman siya pinapatawag. Katapangan ito. She is risking her own neck just to get the attention of the king. Now, this is courage, but this is not courage powered by blind presumptuousness. This is courage powered by wisdom. Meron po kasing katapangan na, alam mo yun, nagkukunwari-kunwarian lamang. Yung katapangan na nagbabalat kayo lamang. Yung katapangan na hindi naman totoong katapangan. Pero may katapangan na may kahalong karunungan. Yun yung hinahanap po sa atin bilang mga mananampalataya. At yun yung halimbawang ipinapakita sa atin dito ni Queen Esther. Hindi po nagtapang-tapangan si Esther dito dahil queen siya. Nagpakita ng katapangan si Esther dito dahil yon ang idinidikta sa kanya ng karunungan. Esther is not taking the risk for the sake of taking the risk. Marami kasi ganun, di ba? Sobrang tapang. Alam mo yun, ang gusto lang ay risk. May mga tao matatawag nating adventurous. Alam mo yun, yung mga tumatalon sa mga matataas na building, nag-skydiving. No? So, maraming mga taong adventurous. Pero para sa akin, ito yung mga taong nagtitake ng risk just for the sake of risk. And that is not very wise. That's not very wise. Kapagkat hindi tayo dapat nakikipaglaro sa kamatayan. Pero si Esther ba nakikipaglaro sa kamatayan sa mga panahon na ito? Hindi. That's why I'm saying that this is courage powered by wisdom. She is making a huge step of faith here. Yung pong ginawa ni Esther dito na pagpunta sa bulwagan ng hari kahit hindi siya pinapatawag, ay paghakbang ng may pananampalataya. So, pwede nating sabihin, ang katapangan na bunga ng karunungan o may kasamang karunungan ay bunga ng pananampalataya. Tandaan natin, the third day was the end of their fasting and prayer. Diba? Sabi ni Esther kay Mordecai, mananalangin kayo ng 3 araw ng walang patid. Mag-aayuno kayo at ako rin naman kasama yung aking mga aliping babae. At pagkatapos nun, lalapit ako sa hari. Esther and the Jews have done what their faith in God requires them to do. Diba bilang Hudyo, kapag nasa panahon ka ng krisis, kapag nasa panahon ka ng matinding pangailangan, ang unang gagawin mong hakbang, manalangin. Diba? Yan ang ginawa nila. Okay? Nakita nila na nasa panganib ang kanilang buhay at walang ibang pwedeng tumulong sa kanila kundi ang Diyos. So, dinidikta na kanilang pananampalataya na sila ay mag-ayuno at manalangin. Pero pagkatapos ng kanilang pag-aayuno at pananalangin, pansinin nyo, no? This time, Esther needed to do what is necessary to be done by a responsible Jew. Ano ibig sabihin? Tama na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya, pananalangin, pag-aayuno sa panahon ng krisis, pero dapat balansehin natin ito ng pagiging responsable. Tama po na tayo po ay dumepende sa Diyos sa panahon ng ating pangangailangan, pero wag po nating kalimutan na gawin kung ano yung dapat nating gawin. Okay, so yun po yung pagbalanse ng ating pong sitwasyon. And I think,
That takes a lot of courage. Hindi yung aasa lang tayo sa Diyos, wala naman tayong gagawin. O kaya naman yung sobra tayong maraming ginagawa, wala naman tayong pag-asa sa Diyos. Ang isang matalinong mananampalataya, alam niya ang pagiging balanse. Aasa sa Diyos sa mga bagay na hindi niya kayang gawin, pero pagbubutihin ang mga bagay na dapat niyang gawin. Pangalawa, Esther has decided to become patient before opportunity. Esther has decided to become patient before opportunity. Isa rin po itong katangian ng isang matalinong tao. Hindi lang yung matapang sa gitna ng pressure, kundi mapasensya sa gitna ng pagkakataon. Bagamat hindi po sa atin binanggit, pero natitiyak natin na tinugon ng Diyos ang panalangin ng mga Hudyo, ni Mordecai, at maging ni Queen Esther. Tingnan niyo po yung verse 2. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Take note. Sabi diyan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Tinugon man ng Diyos ang panalangin ng mga Hudyo ni Mordecai at saka ni Esther? Tinugon. Ano yung tinugon na panalangin? Natanggapin ng hari si Esther ng may pabor. The king was pleased to see Esther and allowed her to come inside and to stand before him. Hindi pangkaraniwan yun. Diba? Alam natin na pagka ikaw pumunta sa harapan, halimbawa nakita ka ng hari mula sa kanyang pagkakaupo sa trono pero hindi ka naman ipinatawag, papapatay ka agad. Pero tingnan nyo dito sa nangyari. Nung makita ng hari si Esther, nalugod yung hari kay Esther. Nalugod yung hari kay Esther. Doon sa nakaraang chapter, natutunan natin na hindi po ipinatawag si Esther ng hari o hindi itinabi ng hari si Esther sa loob ng 30 araw. Yun yung sabi niya kay Mordecai, di ba? Parang mahihirapan akong tulungan ng ating mga kababayan kasi bukod sa bawal pumunta ang sino mang tao sa harapan ng haring hindi pinapatawag, ako hindi tinatabi ng hari for the past month. Marami pong ibig sabihin niya. At ang isa sa mga posibilidad na ibig sabihin niya, nakalimutan na ng King Ahasuero si Esther. 30 days ba naman na hindi tinatabi? Or pwede rin naman na sa sobrang dami ng babae ng hari, hindi niya na makuhang itabi lahat. But God is in complete control even the heart of a pagan king. Ulitin ko yan ha. Ang Diyos ay mayroong ganap na pagkontrol maging sa puso ng isang paganong hari. Anong sabi sa atin sa Proverbs 21 verse 1? Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. 30 araw nalimutan ni King Ahasuero si Esther. Hindi niya naalala. Kasi kung naalala niya, itatabi niya, ipatatawag niya. Diba? Pero hindi eh. For the past 30 days, King Ahasuerus seemed to have forgotten Esther. Pero ang Diyos, kontrolado niya maging ang puso ng isang paganong hari. Nilayo ng Diyos na sa pagkakataon na ito, pag nakita ni Ahasuerus si King Esther, babalik ulit yung kanyang damdamin para sa kanya. It is necessary in the story that Queen Esther come before the king. Kailangan. Yun lang ang paraan para ang mga Hudyo ay maligtas mula sa tiyak na pagkaubos. And what did God do? God made it happen. God made it happen. Pagkatapos na makita ni King Ahasuero si Esther, na-inlove ulit siya kay Esther. Nabighani ulit si King Ahasuerus kay Esther.
Siguro sasabihin ng iba, hindi naman kasi nabawasan ang ganda ni Esther, baka nga nadagdagan pa. Kahit na ba hindi siya nakita ng hari for the past 30 days dahil wala namang ginawa ang mga babae ng hari kundi magpaganda, maligo siguro sa gatas, no? Magpabango lagi, no? Maglotion, i-massage lagi, no? Lagi siguro nasa parlor, and so on and so forth. Siguro nadagdagan ang ganda ni Esther kaya nung nakita ni Ahasuerus na in love ulit siya. I don't think so. Hindi lang naman si Esther ang babae ng hari at hindi lang siya ang maganda sa mga miyembro ng harem ng hari. Pero bakit nung makita ni Ahasuerus si Esther, nabighani siya ulit? Sapagkat nilayo ng Diyos. Sapagkat nilayo ng Diyos na pag nakita niya si Esther, babalik ulit ang lahat ng kanyang damdamin para sa kanya. But what is even more interesting here is how Esther applied wisdom before a very good opportunity. Totoong kahanga-hanga nung makita ni Ahasuerus si Esther, nagkaroon siya ng pabor. Kumbaga, lumambot ang puso ni Ahasuerus kay Esther. Hindi siya pinatay, pinalapit siya, at inalok siya kung ano man ang gusto mo, kahit kalahati ng aking kaharian, bibigay ko sa iyo. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga dito, yung naging response ni Esther at the very face of that particular opportunity. Esther applied wisdom at this particular point. Paano ipinakita ni Esther ang kanyang wisdom? Nagpakita siya ng patience. Nagpakita siya ng patience. King Ahasuerus was so pleased to see Esther at hindi niya na-control yung kanyang emotion. Si King Ahasuerus kasi emotional to eh. Pagka masaya siya. Pagka galit siya. Wala siyang sinisino. Pagka nagalit siya, papapatay niya. Pagka naman natuwa siya, sabi nga dito, ibibigay kahit kalahati ng kaharian. Nagbibiro ba si King Ahasuerus nung sinabi niya? I don't think so. This is Ahasuerus being controlled by his emotions. Yet, Esther didn't rush things. Ito yung gusto kong makita ninyo. Dito sa detalye na ito ng kwento natin. Bagamat nandun na sa harapan ni Esther yung pagkakataon, inaalok na siya ng hari, ano man ang gusto mo, bibigay ko sa iyo. Kahit kalahati ng kaharian ko, magiging sa iyo. But Esther didn't rush things. She patiently responded by asking the king, mahal na hari, maghahanda ako ng isang handaan. At gusto ko na pumunta ka, isama mo si Haman. Bakit ganun yung naging response ni Esther sa mga pagkakataon na ito? Sabi sa verse 4, kung ikalulugod ng hari pumunta sa araw na ito ang hari at si Haman sa salo-salong ihahanda ko para sa hari. Bakit hindi na agad ginrab ni Esther yung pagkakataon at sinabi, mahal na hari, iligtas mo yung mga kababayan ko dahil ako isang Hudyo. Bakit hindi ginawa ni Esther yon? I think the best answer is, Esther wanted to make sure that she will not make any mistake. And that's why she applied wisdom by being patient. Ayaw ni Esther na magpabigla-bigla dahil alam niya na kung magpapabigla-bigla siya, pwede siyang magkamali sa kanyang gagawing desisyon. Any premature decision would destroy all of her plans. Tandaan natin, sa pagkakataon na ito, hindi alam ni Ahasuerus na si Esther ay Hudyo. Huwag natin kakalimutan yon. Kung bibiglayin ni Esther na sabihin sa hari na baguhin mo ang iyong iniutos, na papatayin ng lahat ng mga Hudyo, ilalagay niya yung sarili niya sa isang delikadong sitwasyon. Ibubulgar niya yung kanyang identity. That's a premature decision. And I think, alam ni Esther yon, that's why she decided to become wise by becoming patient. Yan ang kulang na kulang sa atin. Diba? Kulang na kulang sa atin yan. Madalas nakakagawa tayo ng maraming mga maling desisyon sa maraming pagkakataon sapagkat hinahayaan natin yung katapangan na manguna kaysa ang katalinuhan.
Diba? Yung pabigla-biglang pagdedesisyon. Uunahin ko, gagawin ko agad. Pero hindi nag-iisip. Hindi binabalanse. That's not being wise. That's being impatient. That's becoming impatient in the midst of crisis. Wisdom will teach us to be patient and careful in order to keep things safe. Dapat matuto tayo bilang mga mananampalataya. Best example nito, Panginoong Jesucristo. Basahin niyo yung life story ng Panginoon sa gospel accounts. Panginoon, hindi pa bigla-bigla kumilos, hindi pa bigla-biglang nadidesisyon. Diba there was one point, alala niyo yung story ni Lazarus? Ilang araw nang patay si Lazarus bago siya nagpakita sa eksena. 4 na araw nang patay si Lazarus. But that is the Lord Jesus Christ becoming patient before the situation, sapagkat alam niya na hindi pa yun yung tamang panahon ng Ama para sa kanya. Pero nung dumating yung tamang panahon, nilabas niya yung kanyang katapangan at sinabi niya, mabubuhay ulit si Lazaro. Yun ang Panginoon. Yun yung perfect example. At ganoon ang dapat nating gawin. Esther wanted to retain the interest of King Ahasuerus at its peak. Kumbaga, eto na si King Ahasuerus, nakuha niya na yung pabor, pero hindi pa tamang panahon, kailangan kong mag-ingat. Kasi baka mamaya, kung magpapabigla-bigla ako, lalo mapurnada yung plano ko na iligtas ang aking mga kababayan. She knew na si Ahasuerus mahilig sa mga party, so yun yung ginamit niyang paraan para panatiliing interesado si King Ahasuerus sa kanya. Di ba ang talino ni Esther? No? Alam niya na si Ahasuerus ang gagamitin ng Diyos para iligtas sa mga kababayan niya, pero kailangan niya mag-ingat. Dapat magpakatapang siya, ginawa niya magpakatapang, pero dapat magpakatalino at maging pasensyoso at hindi pa bigla-bigla. By being patient in the front of opportunity, Esther was able to secure her chances of asking the king. Naghintay siya ng tamang timing sa katapusan. At nung dumating na yung eksaktong panahon na alam ni Esther, eto na yung tamang panahon, sinunggaban niya yung pagkakataon. Ganun ang tama. Hindi yung sunggab ng sunggab. Na walang pag-iisip. Puro katapangan. Walang pagpapasensya. Pangalawa, tingnan naman natin yung isang karakter, si Haman. The irritating foolishness of Haman. Interesting, dito sa chapter na ito, hinati, di ba, yung first half, pinakilala yung bagong karakter na magiging protagonist. And then sa second half, pinakita sa atin yung antagonist o yung kontrabida. The author somehow suspended the thrill of the story of the first half of chapter 5 by diverting our attention to the antagonist. Ito na po yung kontrabida. Ang pangalan niya si Haman the Agagite. Gusto po ng author matutunan natin na ito pong tao na ito ang naglagay sa mga Hudyo sa panganib ng pagkaubos. Hindi natin alam kung bakit pinaboran ng hari si Haman. Hindi binigay sa atin yung detalye. Pinromote siya sa pinakamataas na posisyon as prime minister. Alam natin ang mga hari ng Persya, mahilig sila o gracious sila na mag-reward sa mga tao na gumagawa ng magagandang bagay para sa kaharian o para sa hari. So maari, nag-contribute si Haman ng something impressive at nag-benefit siguro ang Kingdom of Persia, kaya natuwa ang hari at binigyan siya ng napakataas na posisyon. But no matter how impressive a man can be, to a pagan king like Ahasuerus, he can still be a fool before God. Ulitin ko yan. Kahit na gaano po ka-impressive, kahit na gaano kagaling, kahit na gaano kahusay ang isang tao, kahit na gaano kadami ang achievement ng isang tao sa harapan ng isang mataas na pinuno, pwede pa rin siyang maging hangal sa harapan ng Diyos. At dito, si Haman ay isang makapangyarihang halimbawa ng isang taong makapangyarihan pero may nakakairitang kahangalan. Sa dalawang bagay, yung gusto kong makita ninyo na karakteristik nitong tao na ito na ipinakita sa second half of chapter 5. The first one is, Haman has an attitude of being a proud man and his attitude is very unpredictable.
Tingnan niyo yung verse 9. Lumabas si Haman ng araw na iyon, na galak at may masayang puso. Ngunit, nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuan ng hari, na hindi tumatayo o nanginigman sa harapan niya, siya'y napuno ng puot laban kay Mordecai. Sa isang banda, tuwan-tuwa, no, dahil galing sa party o galing sa salo-salo na inihanda ni Queen Esther para sa hari, at wala siyang ibang sinama kundi si Haman. Tatawanan sila, naghahalakakan sila habang nagkukwentuhan sila, habang umiinom ng alak at kumakain ng masasarap na pagkain. Pero pagkatapos ng kainan na yun, paglabas ni Haman at nakita niyo si Mordecai, napaka-consistent naman din talaga ni Mordecai, no? Dahil hindi siya naniniwalang dapat niyang bigyan ng respeto si Haman dahil sa pinaliwanag ko sa inyong dahilan ng nakaraan, hanggang sa pagkakataon na ito, nananatili pa rin siyang hindi nagbibigay ng galang. Si Mordecai was a very consistent man. Pag sinabi niya at naniwala siyang hindi tama, paninindigan niyang hindi tama. At nang makita siya ni Haman, nagngit-ngit sa galit si Haman. Ano tinuturo sa atin dito about a proud and foolish man? You cannot totally please a foolish and proud man. Hindi mo talaga mabibigyan ng kasiyahan ng isang hangal at mayabang na tao. Kahit gaano ang gawin mo na pamamaraan. At one point, Haman was so happy, and then all of a sudden, nagbago ang mood. Iniwanan niya ang palasyo ng hari, very satisfied siya. Nung nakita niya si Mordecai na ayaw siyang bigyan ng respeto, naging dissatisfied siya. Yan ang isang proud man. Unpredictable. This happens when foolish people measure their happiness by the things that they want. Proud people are happy when they get the things that they want. Ang mga mayayabang na tao, masaya lamang sila pag nakukuha nila ang mga bagay na gusto nila. Satisfied sila as long as things go according to their desires. Si Haman, masaya, ginamit na salita dito. Galak na galak si Haman. At ang kanyang puso, punong-puno ng kasiyahan. Bakit? Sapagkat binigyan siya ng halaga ng hari. Ito po yung isa sa mga katangian ng mga mayayabang na tao. As long as a proud man's ego is being satisfied, lagi mo makikita ang ngiti sa kanyang mukha. But refuse to give him what he wants, and you will see his face burn with anger. Yan ang mga mayayabang at hangal na tao. This is exactly what happened here. Si Haman, ang attitude niya, bigla-biglang nagbago sapagkat hindi niya nakuha ang gusto niya mula kay Mordecai. Yung respetuhin siya, yung igalang siya. Aminin man natin na hindi, madalas, mas katulad tayo ni Haman kaysa kay Mordecai. Madaling nagbabago yung attitude natin pag hindi natin nakukuha yung gusto natin. Madali tayong magalit sa kapwa natin pagka hindi nila ginagawa yung ini-expect natin sa kanila. Tama ba yun? Kanino ugali yun? Kay Mordecai ba yun? O kay Haman? Kay Haman yun. Sino ba si Haman sa story? Si Haman ay isang proud and foolish man. Normal lang naman po ma-disappoint tayo when things don't go as we planned them. Diba? Nadi-disappoint tayo pagka pinlano mo tapos hindi nagawa. Pinlano mo tapos hindi yun yung nangyari. Normal lang naman na ma-disappoint tayo. Or normal din naman na ma-disappoint tayo pag yung mga tao, ina-expect natin ganito yung dapat na maging pag-uugali nila pero kabaligtaran yung ipinakita nila. Normal lang naman yun sa isang tao ma-disappoint. Hindi na pa natin aalisin yun sa atin. But as Christians, we should not dwell on them. Ulitin ko ha. As Christians, we should not dwell on these things. Ano pong sabi sa atin ni Apostle Paul dun sa Philippians chapter 4 verse 8? Anumang bagay na totoo,
anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan at kung may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. So bilang mga mananampalataya, we should not dwell on our disappointments. We should not dwell on our discouragements. We should not dwell on people disappointing us. Bakit? Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon na pagtuunan natin ng pag-iisip. Palagay nyo, what's the reason behind? Sapagkat kung tayo nadidisappoint sa ibang tao sapagkat hindi nila ginagawa yung na-expect natin sa kanila, huwag nating kalimutan na didisappoint din sila sa atin sapagkat hindi rin natin ginagawa yung na-expect nila mula sa atin. Huwag nating isipin na ang mundo umiikot para sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, kalimutan mo ang sarili mo, itanggi mo ang sarili mo. At unahin mo ang kapakanan ng kapwa mo. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 8. If we put our minds on these things na sinasabi ni Apostle Paul, we will not be unpredictable. We will become predictable. Ano ibig sabihin? Alam na alam ng mga kapatiran natin kung ganito yung tutok ng isip natin sa mga sinasabi ni Paul sa Philippians 4:8. Alam na mga kapwa nating Kristiyano sa loob ng church yung paraan para pasahin tayo. Bakit? Kasi yung mga bagay na positibo, yung mga bagay na mabubuti ang iniisip natin. At hindi yung mga bagay na masama, hindi yung mga bagay na kulang. So that's the first thing na dapat nating bantayan. Sometimes, ugali natin. Pangalawa, at huli, his wicked heart is satisfied only with more evil things. Yun po yung problema sa isang foolish, proud man. Hindi lang unpredictable ang kanyang attitude, yung kanyang puso, nasa-satisfy lamang ng mga masasamang bagay. Haman was able to restrain his anger against Mordecai anong ginawa ni Haman? Para mawala yung galit niya kay Mordecai, inalala niya ang lahat ng mga bagay na na-accomplish niya. At tinan mo itong tao na to. Yun lang ang nakapagpasaya sa kanya. Yun lang ang nakaalis ng galit niya kay Mordecai. He was able to appease his anger by patting his own back. Ganyan ang mga mahiyabang na tao, di ba? Masayang-masaya pagka tinatapik yung sariling balikat. Ang galing mo. Ang ganda ng ginawa mo. Ang husay mo. Ang galing mo. Yan. Ganyan si Haman. Nung nakauwi siya sa bahay, anong unang-unang ginawa niya? Pinatawag niya lahat ng kanyang mga kaibigan, pinatawag niya ang kanyang asawa, and then, ano sinabi sa atin sa verse? He recounted all of his achievements. Yung pong salitang recounted sa original, ginamit is an accounting term. Haman accounted all of his achievements. He literally enumerated all of his possessions. Yan yung ginawa niya dyan sa verse na yan. Sa verse 11, sabi, ikinuwento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan, ang bilang ng kanyang mga anak na lalaki, at lahat ng pagkataas at ng katungkulan na ipinarangal sa kanya ng hari, at kung paanong kanyang itinaas siya ng higit kaysa sa mga pinuno at mga lingkod ng hari. Ang isang matalinong tao, isang mayabang na tao, is one who always puts himself as the protagonist or the most important person in his story. Ipinagyayabang niya lagi yung kanyang accomplishments. Ipinagyayabang niya lagi na higit siya kumpara sa iba. Yan ang mayabang na tao. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumasalungat sa mga taong mayayabang, pero nagbibigay ng kahabagan sa mga taong mapagpakumbaba. God is against the proud. And this is actually the problem with the proud people. Proverbs 12:15. Ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto. Ang lakad ng hangal sa kanyang sariling paningin ay wasto. Nagsisinungaling ba si Haman nung pinagmalaki niya lahat ng kanyang mga achievements? Hindi.
Hindi naman siya umangkin dito ng mga bagay na wala sa kanya. Talagang binigyan siya ng mataas na posisyon ng hari, tinreat niya ng hari with special treatment. Hindi siya nagsisinungaling nung sinabi niya na kahit niya si Queen Esther, walang inimbitahan na iba, kundi ako lamang, kasama ang hari. Hindi naman siya nagsisinungaling, totoo naman yun, di ba? Sabi sa verse 12, maging si Reyna Esther ay hindi nagpapasok ng sino man nakasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. Sabi ni Haman, ako lang! Wala nang iba. At bukas ay inaanyayahan na naman niya ako nakasama ng hari. Napakayabang. Napakayabang ni Haman. But the heart of the foolish and evil person will only be satisfied by more evil things. Ano sabi sa verse 13? Gayunmay, ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng hari. Sabi niya, wala lahat itong achievements na ito hanggat buhay si Mordecai. Ang isang masamang tao, ang nagpapasaya lang sa puso niya, gumawa ng masama sa iba. Ang isang masamang tao, ang nagpapasaya lang sa kanya, alam mo yun, makalamang sa iba. At dito sabi mismo ni Haman, hindi ako magiging masaya hanggang buhay si Mordecai. Kailangan niyang mamatay. At anong sabi sa verse 14? Ito yung nagbigay ng ending sa story na ito ni Haman dito sa chapter 5. Ang sabi diyan, magpagawa ka, sabi ng asawa niya. Magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas. At kinamagahan ay sabihin mo sa hari na bitayin doon si Mordecai. Pagkatapos ay lumakad kang masaya nakasama ng hari sa kapistahan. Nagustuhan ni Haman ang payo na ito at ipinagawa niya ang bitayan. Ang nakapagpalubag-loob lamang sa galit ni Haman kay Mordecai dahil hindi siya nirespeto ay yung sinabi ng kanyang asawa na magpagawa ka ng isang bitayan na merong taas na ilan? 50 siko. If you will translate that into feet, that's 75 feet tall. Nakakita ba kayo ng bitayan na 75 feet tall? Was this an exaggeration? I don't think so. Bakit ko nasabing hindi? Sapagkat ang makapagpapalubag lamang sa kayabangan ng isang taong hangal ay ang ganito kataas na bitayan. Pilitin ko yan. Ang makapagpapalubag lamang sa puso ng isang taong mayabang ay ang ganito kataas na bitayan. Only something this tall can match the pride of a foolish person. Only more evil things can satisfy a wicked man. Gusto ko bukasan yung ating pag-aaral sa ganitong paraan. On a positive note, I would like to introduce a gospel message here. Bagamat tinapos yung chapter 5 sa pamamagitan ng description ng isang masamang tao na may masamang puso, ng isang hangal na tao, gusto ko ipaalala sa inyo that there is one who decided to become the least and the most neglected in order to achieve the best for others. Sino yan? Ang anak ng Diyos. The Son of God became a human and the least of them all, in order to fulfill the will of His Heavenly Father for the benefit of His own chosen people. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9? Kapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na kahit siya'y mayaman, naging dukha siya alang-alang sa inyo upang kayo sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kabaligtaran ng ginawa ni Haman. Si Haman nagyabang, tinaas ang kanyang sarili, pinakita ang kanyang kahalagahan dahil binibigyan siya ng special treatment ng hari. Pero ang Panginoong Jesucristo kabaligtaran, pinili niya yung pinakamababa, pinakaabang posisyon, nagkatawang tao siya, pinili niya maging mahirap, namatay siya, nang sa gayon tayong mga dukha maging mayaman. Kita mo yung ginawa ng Panginoon. Jesus Christ humbled Himself in order to please God, and by doing so, He earned salvation for us.
who believes in Him. For us to believe in Him. The way to God is humility. At ano ang pagiging mapagpakumbaba bilang isang makasalanan? Tanggapin natin ang katotohanan na wala tayong kapangyarihan na iligtas ang ating sarili. Magtiwala tayo na iba ang may kakayahan na magligtas sa atin. At yon ay ang ating Panginoong Jesucristong naging aba, naging dukha para bigyan tayo ng kayamanan. Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, aalisin natin ang pagtitiwala natin sa ating sarili. Kung ilalagay natin ang buhay natin sa kamay ng Panginoong Jesucristo, yan ang pinakamatalinong desisyon na pwedeng gawin ng isang makasalanan. Anong gagawin mong desisyon ngayon sa harapan ng mabuting balita na ito? Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga pananalita na aming pong napakinggan. Nasa salamin namin ang aming mga puso sa mga katotohanan ito. At kinukurot ang aming mga puso sapagkat nire-rebuke mo kami. Because more often, mas nagiging kamukha kami ni Haman kaysa ni Esther. Mas nagiging kamukha kami ng Diablo kaysa ng aming Panginoong Jesucristo. Pero sana tulungan mo kami na makita, gusto mong maging matalino kami katulad ni Esther? Gusto mong sundin namin ang katalinuhan at halimbawa ng aming Panginoong Jesucristo? Bagamat siya'y mayaman, pinili niya maging dukha. Hindi niya piniling magyabang, hindi niya piniling itaas ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang sarili nang sa gayon kaming mga nasa ilalim, maiangat niya papunta sa langit. Tulungan mo kami, O Diyos, na seryosohin ang alok ng Ebanghelyo, lalo sa mga hindi pa mananampalataya nandito ngayon. Pagiging matalino ang pagtitiwala kay Jesus. Pagiging matalino ang pagbibigay ng buhay sa kamay ng Panginoong Hesus. Nawa, yung mga hindi pa mananampalataya dito, maging matalino. At yung mga mananampalataya na dalangin po namin, tularan namin ang halimbawa ng Panginoon. Siya ang perfect example ng pinakita ni Esther. Siya po ay naging matalino, siya po ay naging maingat, siya po ay naging matapang sa tamang pagkakataon, pinili niya ang tamang desisyon, naghintay siya sa panahon ng Panginoon. Tulungan mo kami, maging katulad kami ng aming Panginoon. Hindi maging katulad ni Esther, hindi maging katulad ni Mordecai, kundi maging katulad ng aming Panginoong Jesucristo because He is our perfect example. Bless you po ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen.